Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-366 na kabanata. Ang bummer. Nagdesisyon si Alex na nagawa na niya ang sapat. Oras na upang iwan sila ng mga reporters. Si Alex ay gumalaw ng palihim sa mga tao. Wala kahit isa sa mga tao ang nakapansin sa kanyang ginawa. Habang abala ang mga ito sa pagsigaw ng kanilang mga reklamo. Ang bawat isa sa kanila ay naramdaman na inagaw ang kamera sa kanilang mga kamay. Nakarinig sila ng sunod na pagkasira at pagkadurog. Nang tumingin sila sa lapag, napagtanto nila na nakatitig sila sa pila-pilang sirang mga kamera at mga kagamitan panggawa ng video. Halos sila ay mabaliw. Ang lahat ng mga gadgets na kanilang dala ay sinira ni Alex. Ang mga Moon Maiden ay natuwa sa ginawa ni Alex. Sila ay humanga sa pangwakas nitong aksyon. Tutulong sana sila pero hindi sila binigyan ng pagkakataon nito. Sila ay bahagya pa ring tuliro, habang nakatingin sa mga sirang gadgets sa lapag. Umalis na kayo ngayon. Kung hindi baka sa susunod hindi lang ang camera nyo ang masisira, wika ni Alex sa mga reporters. Ang lakas ng loob mo, wika ng isa. Taga saan ka, tanong muli ng isa. Kailangan mong magbayad sa mga bagay na nasira mo, at dapat kang maaresto. Anong klaseng tao ka, reklamo pa ng isa. Ang mga reporters ay galit pero ang magagawa lang nila ay tumayo at sumigaw. Sila ay medyo natatakot kay Alex dahil sa mga ginawa nito, at hindi gustong hamanin, at baka atakehin sila. Ang mga Moon Maiden ay umaasa na sana ay may umatake sa kanilang pinuno, upang maprotektahan ito, at turuan ng leksyon ang mga reporters. Si Alex ay nag-aalala, dahil may mabubuti, at masasamang reporters. Alam niya na may dahilan ang iba. Tumingin siya sa lalaking nakipagtalo sa kanya. Nang ang ibang mga reporters ay nakita ang karahasan sa mga mata nito. Umatras sila at hinayaan ito. Walang naglakas loob pumigil dito. Ikaw sumali ka dito, wika niya sa reporters. Tumigil ka sa pagpapanggap na isang mamamahayag. Ang Blood Brothers ay maraming sinasabing kasinungalingan. Nagpapanggap na kagalang-galang pero kahit kailan ay hindi mo maaalis ang iyong amoy na pagiging gangster. Ang Blood Brothers nang marinig ni Celeste na binanggit ni Alex ang pangalan ng gang. Bigla niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari. Mabilis siyang lumapit, at tumingin muli sa reporter. Ang ibang mga reporters ay nabigla, sino ang Blood Brothers? May istorya ba dito na dapat nilang habulin? Ang ibang mga reporters na mabibilis mag-isip ay nagsimulang mag-research sa kanilang mga cellphone ng impormasyon tungkol sa Blood Brothers. Nang marinig nila na pinagbibintangan ni Alex, ang isang mamamahayag, ang lalaki ay napatigil. Tumingin siya sa exit pero ito ay naharangan na ng Moon Girls. Siya ay nabigla at sinabi, "Bakit iniisip mo na kilala mo ako? At bakit sinasabi mo na hindi ako isang mamamahayag? Simple lang. Ikaw ay may pakiramdam ng desperasyon. Ang ibang mamamahayag ay walang masamang amoy na katulad mo," sagot ni Alex. Ang ibang mga reporters ay nabigla sa sagot ni Alex. Nagtaka sila. Anong klaseng desperasyon o madugong amoy? Ano ang nangyayari? Sila ay nagtataka. Si Alex ay tumitig sa lalaki, at nagtanong, "Ikaw ba ang naglagay ng bomba sa sasakyan? Bakit ka pumapatay ng mga tao? Masyado bang maganda ang mundo para sa iyo?" Ang lalaki ay nataranta, ibinunyag siya ni Alex sa harap ng maraming tao. Ang mga reporters na naghahanap ng matamis na istorya, ay nakuha ang eksakto nilang gusto. Ang peking reporters ay isang masamang mamamatay tao, na may pampasabog. Ang lalaki ay nagsimulang magpanik. Naghahanap ng daan upang makatakas at makapagtago. Nang mapagtanto niya na hindi siya makakatakas, ngumiti siya. "Tatapatin na kita. May bomba sa aking camera, at sapat na upang pasabugan ang buong building. Kung hahayaan mo ako, pwede kang mabuhay. Kung wala kang pakialam sa pagkamatay, ang gagawin ko lang ay pindutin ang trigger." Ang lahat ay nagpanik dahil nakita nila ang lalaki na seryoso. Bagaman sila ay lubusang naniniwala dito. Hindi sila handa makipagsugal dito. Sa makikitang ngiti nito sa mukha, at sinabi, "Tama ka Alex, sa susunod magpapanggap ako ng mas mabuti sa aking emosyon."
O mag-uutos ako ng kung sino na may tamang pag-uugali, upang gawin ang trabaho para sa akin. So isa ka sa pinuno ng gang, narito ba ang mga tauhan mo? 2 sa kanila ay namatay, at ang iba ay abala kung saan. Kaya narito ako ng personal. Ang lalaki ay nakangiti pa rin hanggang tainga, na nakapagpang-inig sa mga reporters. Ngumiti si Alex kung ganoon nasa pareho mo rin akong sitwasyon. Talaga wala pa akong nakikitang mga kalaban na walang takot. Pero wala itong pagkakaiba. Hindi ko kailangan na labanan ka. Simple ko lang napipindutin ang trigger ng bomba, at tapusin ang istorya dito. Gusto ko ring magpasalamat sa mga reporters para sa pagbalita ng aking istorya. Proud na wika ng bomber. Nakakaawa dahil ang iyong plano ay nasira. Pwede mo itong subukan, pero ipinapangako ko na hindi kami mamamatay, at kahit pa isa sa mga nandito. Si Alex ay mas kalmado kaysa sa bomber. Nasa kanya ang posisyon ng pusa, sa pakikipaglaro sa daga. Ang bomber ay nabagabag ng ilang sandali. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang masira. Pero ang kanyang pagmamalaki ay bumalik. Sinabi nito, malamang ikaw ay nagbibiro. Ito ay espesyal na bomba. Ang puwersa ng lakas nito ay sapat upang pasabugin ang lahat ng narito. Malakas ka at mabilis, at malamang na makalabas ka sa tamang oras, pero paano ang mga kaibigan mo? At paano ang mga inosenteng mga reporters? Kung mamamatay sila, ito ay magiging kasalanan mo lahat. Si Alex ay kalmadong sumagot. Sinabi ko na ang aking mga kaibigan ay magiging maayos. Makakalabas sila dito. Sa mga reporters wala silang magagawa sa akin. Kung gusto mo silang pasabugin, pakiusap gawin muna. Huwag mong aksayahin ang oras ko. Isang babaeng reporters ang sumigaw. Tumigil ka, ano ang ginagawa mo? Maliwanag na siya ay masama, bakit hinahayaan mo na gawin niya ito? Hindi niya pinansin ito, ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa killer. Sinisiguro na makikita ang pinakakaunting galaw na gagawin ng lalaki. Ang bomber ay nag-alangan. Plano niyang gamitin ang reporters upang tumakas. Pero si Alex ay maliwanag na walang pakialam kung sasabog ang bomba, o ang tungkol sa mga buhay ng reporters. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Alex, huwag mo akong pilitin kalabitin ang bomba. Hindi ako naniniwala na makakaligtas ka dito, wika nito, at nagpanggap na pipindutin na ang trigger. Bilisin mo, napapagod na ako sa kahihintay. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, casual na wika ni Alex. Anong klaseng leader ka kung natatakot kang mamatay? Nang sandaling iyon, isang sirena ang narinig. 3 sasakyan ng pulis ang maririnig sa labas. Nang tumigil na ang sasakyan, 10 special force ang nagmadaling lumapit sa kanila. Ang ilaw sa kanilang sasakyan ay nakasinag at ang kapaligiran ay magulo. Ang killer ay nagtiimbagang. Tumingin ito sa mga pulis, at sinabi, Alex, hindi mo ako pwedeng saktan ngayon. Ika-367 na kabanata. Siya ang mamamatay tao. Ang bomber ay naniniwala, na ngayong narito na ang pulis, ay madali siyang makakatakas, gamit ang isang hostage. Pagkatapos ay babalik siya na may bagong plano, upang patayin si Alex. Pero nang ang killer ay nagsimulang mag-relax, biglang tumalon si Alex sa kanya. At bago pa magkaroon ng pag-asa gumanti, nakita niya ang sarili na nadaganan. Bumaling si Alex sa mga mamamahayag, at sinabi, ano pa ang hinihintay nyo, ayaw nyo bang tumakas? Umalis na kayo at magtago. Ang mga reporters ay napagtanto ang nangyayari at tumingin sa killer, na nadaganan. Nagsimula silang umatras at nagtungo sa pinakamalapit na gusali. Kayo rin, wika ni Alex sa mga Moon Maiden. Nag-aatubili silang umalis, pero palagi nilang sinusunod ang utos ni Alex. At maliwanag na kontrolado niya ang sitwasyon. Ngumisi si Alex sa killer at sinabi, sinabi ko na sa iyo na makakaalis kami ng ligtas, at ngayon ikaw, ay wala ng pagpipilian kundi maniwala sa akin. Pero pinagbantaan mo ako na pasasabugin, at ayaw ko sa mga taong pinagbabantaan ako. Marahang pinindot ni Alex ang camera, sa kamay ng bomber. At pagkatapos ay tumakbo palabas ng gusali. Ang iba ay nakapagtago na rin. Nakatayo palabas ng pintuan, si Alex ay tumingin pabalik sa bomber, na nakahiga pa rin at nagwawala sa sahig, yakap ang bomba. Nang sandaling iyon may tumapik sa kanyang balikat.
Nang lumingon siya, nakita niya si Chelsea Wood. Ito ay puno ng armas, at in charge sa mga police officer. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Chelsea. Umiling si Alex at sinabi, wala. Nakonsensya ang killer at nagdesisyon na pakawalan kami. Tumingin si Chelsea sa paligid, at marahan na sinabi, hindi ako naniniwala sa iyo. Biglang isang malakas na pagsabog ang narinig, mula sa direksyon ng mamamatay tao. Ang lakas ng pagbuga ng hangin, ay nakapagpatumbo ng maraming tao. Kahit na ang mga nakatayo, 1 yarda ang layo. Naramdaman ni Chelsea ang impact ng kaunti, pero si Alex ay nakatayo sa kanyang harapan, at hinarangan kung may masama mang mangyayari. Ilang sandali, ang pagyanig ng bomba ay tumila. Si Chelsea ay tumingin kay Alex, at nagtanong ng may pagkabigla. Ang bomber ay pinatay ang kanyang sarili. Si Alex ay tumingin sa paligid nito. Ang gilid ng kalsada ay gulo-gulo, at ang debris ay nagkalat kung saan. At kahit na ang billboard ay bumagsak, isa siyang maginoong mamamatay tao, wika ni Alex na may ngiti. Bumaling si Chelsea dito. Sinasabi ng kanyang intuisyon kung ano ang nangyari. At alam niya kung ano ang ginawa ni Alex. Nang tatanungin pa niya ito, may lumapit na isang babaeng reporter. Ito ay si Lizzie Fairfield. Lumapit sa kanila at sinabi, Officer, kailangan mo arestuhin ang lalaking ito sa pagpatay ng tao. Si Alex ay napaatras, tumingin siya sa reporter at naisip. Hindi mo ba napagtanto na iniligtas ko ang buhay ninyong lahat? Nilinlang ni Alex ang bomber, at binaliktad ang sandata laban sa kanyang sarili. Kung hindi na pinindot ang bomba, karamihan sa kanila ay patay na. Kumpiyansa siya na mauunawaan ng mga pulis ang sitwasyon, at makukontento sa kanyang nagawa. Si Chelsea ay tumingin sa reporter, nagkausap na sila ng maraming beses bago nagkakilala. Tinanong niya ito, Lizzie, may kahit ano ka bang ebidensya? Paano niya ito pinatay? Si Lizzie ay nasiraan ng loob nang hinamon siya ni Chelsea. Alam niya na ito ay responsable sa lahat, walang kinikilingan at tapat na police officer. Pero mukha siyang kampi, pagdating sa binatang ito. Chelsea, pinindot niya ang trigger ng bomba, sa kamay ng killer. Kailangan mo siyang arestuhin ngayon, sigaw ni Lizzie. Hindi pinansin ni Chelsea ang reporter at bumaling kay Alex, at nagtanong. Nagsasabi ba siya ng totoo? Hindi, sinasabi ko sa iyo, siya mismo ang pumindot, malumanay na sagot ni Alex. Napahiyaw si Lizzie. Siya ay halos galit na upang magsalita pa. Malamig na sinabi ni Chelsea. Lizzie, pinapaalalahanan kita na ito ay police investigation. Pakiusap, subukan mong kontrolin ang iyong emosyon, at sabihin mo sa akin ng kalmado. May kahit anong ebidensya ka ba na ang lalaking ito ay nakagawa ng pagpatay? Si Lizzie ay nauutol, at sinabi. Ang bomber ay hindi makagalaw, kaya paano siya magpapakamatay? Nang tumakbo na kaming lahat, iniwan namin ang lalaking ito kasama ang killer, at hindi pa napipindot ang bomba. Siya lang ang nag-iisa na pwedeng gumawa nito. Naramdaman ni Lizzie na ang kanyang katwiran ay walang pagkakamali. Pero si Chelsea ay mukhang hindi nakumbinsi. Pinag-aralan niya kung bakit. Lizzie, sinasabi mo lang sa akin ang nasa isip mo at katwiran. Pero hindi ka isang detective. Tatanungin muli kita. May kahit anong ebidensya ka ba? Ang boses ni Chelsea ay kasing lamig na ng yelo. Sa pakikinig ng reporter at pangunawa, pinoprotektahan niya ang mayabang na lalaki. Ikaw, si Lizzie ay nauutol. Nagsimula mawala ang matibay na paniniwala niya. Sinubukan pa niya ng 1 beses. Bakit kailangan mo pa ng ebidensya? Obvious naman na siya ang pumindot ng trigger ng bomba. Pero wala kang kahit anong ebidensya, tama ba? Pwede kanyang kasuhan ng paninirang puri. Miss Fairfield, hindi ka isang police detective. Ang ugali mo ay kapinsa-pinsali sa puwersa ng kapulisan. Hindi kami pwedeng umaresto ng tao, dahil lang sa nararamdaman namin, maliban lang kung may ebidensya laban sa kanila, wika ni Chelsea. Hindi ko siya sasampahan ng kaso, wika ni Alex na hindi nakapagpigil. Ang mga Mon girls ay pinipilit na hindi tumawa. Alam nila na ang kanilang pinuno ay sobrang mapagbiro. Officer Wood, pinagtatakpan mo siya, galit na wika ni Lizzie. Kung ganoon, pwede kang mag-file ng reklamo sa police station.
Pero pakiusap huwag kang humarang, at humadlang sa pag-iimbestiga ng mga pulis, casual na wika ni Chelsea. Nang si Lizzie ay sasagot ng pabalang, isa pang journalists ang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Hayaan muna sila," wika ng reporter. "Ang lalaking ito ay iniligtas ang ating buhay. Ano ba ang problema mo, bakit mo siya ipinapahamak?" Gayunpaman si Lizzie ay hindi pumayag. Pagkatapos niya mag-isip ng ilang sandali, galit niyang sinabi, "Sige, kalimutan natin ang pagpatay. Wala akong ebidensya. Pero sinira niya ang lahat ng ating kagamitan. Gusto mo ba siyang pagbayarin?" Nagpaliwanag si Alex. Ang bomba ng mamamatay tao ay nakatago sa kamera. Upang makasiguro sa kaligtasan ng lahat, syempre sinira ko ang lahat ng kamera, baka mayroon pang iba sa mga ito. Hindi ko nakikita kung paano nagkaroon ng problema doon. Ang mga reporters ay tahimik. Sinabi ni Alex ang katotohanan tungkol sa bomba. At wala silang nakikitang mali sa pangangatwiran nito. Si Lizzie ay naging desperado. Paano siya makakatakas sa pagsira ng mga mahahalagang equipment? Bakit hindi siya nakakaramdam ng guilty tungkol dito? Nag-isip siya sandali at sinabi ng may paghihinalo, "Sa palagay ko ay kasamahan ka nila. Dumating ka sa eksaktong oras katulad ng bomber. Talagang kahina-hinala ito. Sa palagay ko ay nakipag-cooperate ka sa killer upang pagtakpan ang masamang ginawa mo." Bago si Alex makipagtalo, isang boses ang narinig sa kanilang likuran. Si Alex ay nagsasabi ng totoo. "Magkakaroon kami ng press conference ngayong hapon. Kaya maraming reporters ang narito. Nagtatrabaho kami kasama ang mga pulis upang imbestigahan ang sunod-sunod na pagpapasabog na konektado sa grupo ng Clifton. Umaasa kami na maibubunyag ng mga pulis ang katotohanan. Ito ay si Rufus Clifton." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.